Dito na tayo sa may circle, mga bossing. Rotonda ng Dipolog. Temeng, di ba Jeremy's you? Naming, bibo kayo sila dito, Ming. Alright, biyahe na kami. Alright, dito na tayo sa Tagilon Port. Pwede na mag-park, sir? Nilira lang sila mag-abre, sir? Abre, tikit kayo. Ano, saka mo na, saka. So ayun, katatapos lang namin maligo, mga bossing. At maganda yung experience ko. First time kong naligo ng floating cottage sa dagat. At literal na floating cottage kasi yung cottage naka-float. No, so pagdating nyo pala dito sa port, Tagilon Port, merong bangka. So mas maganda is meron kayong contact na para naka-arrange na yung ano nyo, visit nyo dyan or yung outing nyo. Ayan, so lalagay ko dito yung contact number. Pwede nyo kontakin yan para mas maganda yung ano, nakapagpa-reserve kayo. Or pwede pa rin naman na walk-in siguro. Hindi ko lang sure, pero I think pwede naman. So yung rent ng floating cottage is 5,500. Kasama na yung bangka. Kasi siyempre dadaling kayo dun sa may cottage, bangka, diba? Package na yun, no? Maximum of 30 persons, I think pwede. No, kasi kami nasa mga kulang-kulang 20. Maluwag pa yung floating cottage. And then sa mga maganda sa floating cottages, meron siyang generator. Merong video okay. So hindi na kayo kailangan maghulog-hulog kasi free na yung video okay sa binayaran nyo. Unlimited video okay. At dahil yung may generator, pwede kayo mag-charge. Isa pa sa maganda is yung lugar is merong signal. Kaya pwede kayo makapag-Facebook. May malaking lamesa sa gitna. Maraming mga lamesa, may mga maliliit na lamesa, pero may isang malaking lamesa na doon nilagay yung mga pagkain. Doon yung pinaka main table. Tapos maraming mga bangko. Tapos merong slides. Ayan, slides nga ako kanina eh. Sarap maligo. Speaking of paligo, ang daming isda sa paligid. Oo, sobrang daming isda. Kumakain niya kami kanina, naglalagay ako ng tag nito, yung mga tira-tirang pagkain, para tinapay, ganyan. Kinakain ng mga isda. Oo, kinakain ng mga isda. Dudumugin talaga ng mga isda. Daming isda, nakakatawa. So, mas maganda dyan is meron kayong goggles. Pwede kayong mag-snorkeling kasi maraming ang isda. So, ang concern nyo naman is mga bata. Pwede naman yung mga bata doon kasi merong part doon sa floating cottage na binutasan nila yung bandang gitna, medyo maluwag din, tapos nilagyan na lang ng net para doon pwedeng maligo yung mga bata. So, safe din kasi may net eh, no? Okay naman, may net naman yung paliguan nila kasi medyo malalim yung area kung saan nakalagay yung floating cottage. Pero hindi naman ganun kalalim kasi pag tumalon ka tapos una paa,
dire-diretso ka lang, huwag mong pipigilan. Maaabot ng paa mo yung ground. Tinry ko kasi. So maganda yun pang pang family. So sulit na rin, di ba? Kung dumating kami dyan alas 11, tapos natapos kami alas 5. Ilang oras? 6 na oras lang. Pwede pala mag-overnight dyan mga bossing. Yan sa floating cottage. Tanong nyo na lang din. Pero tinanong ko kanina, pwede daw. So ayun, tamang-tama yung konting getaway bago mag-umpisa ang klase. Yun lang mga bossing. I guess dito na lang yung vlog na to. At wala na siguro akong nakaligtaan. So kung meron kayong gustong itanong about sa floating cottage sa Taglon, comment nyo lang at sasagutin natin. So again, this is God. Ingat po tayong lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Bye bye. Peace out.